Kamusta po? Hello po mga kababayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang ating Vice President dito po sa kanyang hamon kay Gibo Teodoro, ang Secretary po ng National Defense. Pangalanan mo yung sinasabi mong mga pro-China. Pangalanan mo. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin ang ating Vice President at komentuhan po natin. Dahil po sila ay puro salita, mga kababayan, at patraidor. Hindi po ba ang gobyerno ito ay sanay na sanay sa bendalo at patraidor? Di umano, katulad ng ginawa sa dating Pangulong Duterte. Binulaga nila. Hinamon ni Vice President Sara Duterte si Defense Secretary Gibo Teodoro na pangalanan ang mga umano'y pro-China na opisyal ng gobyerno. Yan ay matapos ang panawagan ng kalihim na magbitiw sa pwesto ang mga umano'y pabor sa China. Live mula sa Davao City, nangungun sa balita, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ano ang sinabi ng bise? Jiggy, sinabi ni Vice President Sara Duterte na mahirap magbitaw ng salita kung hindi mismo tutukuyin kung sino-sino ang mga opisyal na umano'y pro-China. Sinabi yan ni VP Sara matapos dumalo sa isang misa dito sa Davao City ngayong araw para sa selebrasyon ng Kalayuan Festival. Kung babalikan, Jiggy, ipinananawagan ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang pagbibitiw sa pwesto ng mga opisyal na pumapabor sa China hinggil sa isyu ng West Philippine Sea. Sumang-ayon din dyan ang palasyo. Naunang pumalag ang kapatid ng bise na si Davao City 1st District Pulong Duterte sa pahayag ng kalihim. Dapat daw magsampa ng reklamo at maglabas ng ebidensya si Teodoro sa mga umano'y tumatraidor sa bansa. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi di mo naman pangalanan yung mga opisyal at syempre suspect kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. Yan po mga tambay. Totoo naman po ang ating Vice President. Pangalanan mo, hindi yung puro para haka-haka ka lang. Hindi po ba? Bakit ayaw mo pangalanan kung sino yung mga pro-China? Di po ba? Paimbestigahan mo, kasuhan mo. Hindi po ba? At pangalanan mo rin. Di ba? Yang sinasabi pong pro-China na yan, hanggang ngayon po, dinadala lang po nila dyan yan eh. Dahil unang-una po, sino po ba may kasalanan talaga? Bakit po nagkandalechi-lechi yan? Hindi po ba? Nag-umpisa po yan, panahon pa ni Pinoy. Hindi po ba? Nakapasok na po sila riyan. At nanahimik lang po dahil nagkaroon ng magandang usapan nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Ngayon na naman po, maingay na naman sila. Nabago na po. Kasi una rin po kasi mga kabayan, pinapalagan ng China dyan. Kaya nagkaroon po ng alburuto dyan. Yung paghuhukay po ng langis, di ba yung joint adventure, nawala. Kasi nagkaroon na po ng joint adventure yan eh. Meron na pong usapan yan eh. Di umano, nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi po maghuhukay dyan ng mga yaman dagat, katulad po ng mga langis. Kung may makukuhang langis dyan, ay kikita po at maikinabang ang Pilipinas sa joint adventure. Hindi po ba? Parang pagkakatanda po natin dyan ay 60-40. Hindi po ba? 60 sa Pilipinas, 40 sa China, sila pa ang kapitalista. Kahit sabihin mo 50-50, walang gastos ang bansa. Pero ni-reject po yan, di umano, na nakaupo ngayon. Hindi po ba hindi nila tinuloy? Isa po yatang dahilan yan. Hindi po ba? Ngayon, kung natuloy po din yung adventure na yan, hindi na tayo mamumblema sa langis. Kung may nahukay na pong langis yan. Hindi po ba? At ang ating bansa ay para na po tayong bansa na talagang meron din po pinagkukunan ng langis kung natuloy po yan. Hindi ba? Katulad ng Brunei
At marami pa po dyan sa Asia na meron na po silang sarili na langis. Kaya lang po mga kababayan, hindi po natupad yan dahil meron po silang ibang agenda. Kaya po nagkandaleche-leche sila riyan. Hindi po ba? Excuse me po. At yung sinasabi po ng Vice President na pangalanan, totoo po yun. Pangalanan nyo kung sino talaga ang pro-China. Unang-una, si Gibo Teodoro ay minegosyo rin yata sa China. Di ba noong nakaraang taon may pumutok po din na issue dyan na meron din po silang malalaking negosyo, di umano, transaksyon sila sa China, di umano. Hindi po ba? At isa pa mga kababayan, hindi kaya ito dinadivert lang nila ang issue sa China dahil napakatindi po ng issue ng korupsyon para maiba po ang sinasabing balita. Dadalin mo sa China issue at ikakabit mo dyan ang mga Duterte para matabunan na ng issue ng korupsyon, lalong-lalo ang flood control na hanggang ngayon walang nakukulong na mga politikong kaalyado nila. Di umano. Kung tatanungin po tayo mga kababayan at ang mga taong bayan, bakit hindi mo pangalanan, Teodoro, hindi mo inyo imbestigahan? Hindi po ba? Mas gusto ng taong bayan, mawala na po sa politika ang mga magnanakaw, lalong-lalo'y tumatanggap ng maleta. Yan ang gusto namin mangyari. Mawala na sa politika yan. Yung mga magnanakaw, lalong-lalo'y sangkot sa mga mali-maleta. Hindi po ba? Hindi ba pwedeng pangalanan mo rin yan, Teodoro, Gibo? Hindi po ba? Yan ang napaka-importante dahil yung mga ninanakaw nilang yan, mga kababayan, malaking tulong po sana sa bansa yan. Kaya po nagkandaleche-leche ang ating bansa dahil po sa mga politiko at mga sekretary, mga appointee na nagkakamal din yata ng isang damukal na pera na imbis pong mailagay sa tama ang pera at maging proteksyon ng bansa ang pera ay naibubulsa. Mukhang nadadala pa yata sa Malta. Di umano, sa Malta. Di umano, yung bansa na meron din po yata silang ari-arian dyan. Hindi kaya, sige po, sa Malta, di umano. Meron din yata sila mga golden visa. Hiyang-hiya naman tayo sa mga tinatawag na pro-China. Pero sila may mga ari-arian sa ibang bansa. Na, ang lupit, ano? Ang lupit, mga kababayan. Ito po kasing gobyerno na ito, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nakita po natin, pagka hindi kurap ang gobyerno, mga kababayan, may malasakit sa bansa ang leader. Mga kababayan, napakarami pong nagagawa ng pera ng taong bayan. At hindi po natin issue ang pro-China. Dahil una-una, nagpapalakas. Hindi po ba pinalalakas ni dating Pangulong Duterte ang ating sandatahang lakas? At napakarami niya pong binili na mga bagong kagamitan. Marami po siya, puro bago. Mga barko na magpuprotekta sa ating soberenya. Hindi po ba? Nagtuloy-tuloy po ba yan? Na paramihin natin ang ating mga bantay, ang magbabantay sa ating teritoryo na mga barko? Natuloy po ba yan? Dumami po ba yan? Mukhang dumami po magnanakaw sa ating bansa. Dahil yung mismo po, may issue po sila eh. Di po ba? Kahit dyan sa awayan sa China, may issue po eh, na hindi nabibili ng barko. Yung budget na bilyon-bilyon, di umano. Hindi po ba? Kaya nga po dinadala nila yan sa pro-China kasi wala po silang nagagawa. Ang pera ng taong bayan, imbis na magamit sa tama, naibubulsa ng mga sakim sa pera. Di po ba? Ganyan po kalupit ang gobyerno ngayon. Napakaraming pera, mga kababayan, na sana'y makatulong proteksyonan ng ating bansa. Pero hindi po nangyayari. Taon-taon po nagpopondo po tayo. Nagpopondo po sila ng napakalaking pera, daan-daang bilyon. Pero walang improvement ang ating security at ang ating mga soberenya. Hindi po ba? Dahil nga po sa malawakang korupsyon. Ngayon, pagka wala po silang maipakita at wala pong nagagawa sa bayan dahil ang isyo'y politika at korupsyon, dadaanin na po
sa China. Pro-China. Kaya nagkakaganito ang ating bansa dahil maraming politikong pro-China. Ayaw naman pangalanan. Di po ba? Kung yung mga magnanakaw nga na sumisira at nagpapabagsak sa ating bansa dahil sa korupsyon, hindi nga nila mapangalanan. Hindi po ba? Sila naikinabang, walang pangalan. Tapos dadalhin mo sa pro-China. Ang problema ng bansa ay mga magnanakaw. Kaya hindi umuusad ang ating bansa. Hindi lumalakas ang ating depensa dahil mga korap, mga magnanakaw kayo. Di umano. Hindi po ba totoo yan? Real talk. Wala pong naging issue ang gobyerno ng 4 na taon. Puro issue po ng korupsyon at politika. Wala po tayong nababalitaan kahit kay Gibo na dumarating taon-taon. Merong mga bagong kagamitan. Barko! 20! 10 barko! Ang naipagagawa. Binibili ng gobyerno gamit ang taxpayer money. Meron po ba? Mga bago? Ibinabalita po ba yan? Ni Gibo? Taon-taon may dumarating na bagong barko para magbantay sa ating mga teritoryo? Meron po ba? Ang lagi po nilang binabalita ay inaapi tayo ng China. Dahil may mga politiko na pro-China. Unbelievable. Kaya mga kababayan, pagka ganyang klase po ang maglilingkod sa ating bansa at mga politiko at sinasabing mga appointee ng politiko, kailanman hindi na po aasenso ang ating bansa at hindi na po natin kayang protektahan ang ating mga soberenya. Dahil nga po, mas gusto po ng mga naglilingkod na klase ng mga taong ito di umano ang magnakaw kaysa proteksyonan ng ating bansa. Hindi po ba? Maraming salamat po, Vice President. Tama po kayo na kailangan pangalanan, hindi puro yaw-yaw. Pangalanan mo isa-isa, Gibo. Kung sino-sino sinasabi mong pro-China. At kailangan din pangalanan ng taong bayan at ng Vice President. Dahil si Vice President, pinapangalanan niya eh. Di po ba? Pag sinabi ni Vice President, 2 tao lang ang kumukontrol ng pera sa House of Representatives. Si Saldico at si Martin Romualdez. Pinangalanan niya eh. Kinukontrol ang pera ng bansa. Pinangalanan ng Vice President. Samantalang ikaw, ayaw mong pangalanan kung sino ang pro-China. Ang Vice President, pinapangalanan niya. Meron siyang daladalang dokumento. Kinukontrol ang pera ng bansa. Kaya nga laganap ang korupsyon. Hindi po ba? Hindi puro paninira lang. Pangalanan mo. Ganyan katindi si Vice President. Pag nagsalita yan, alam niyan totoo yung sinasabi niya at meron siyang ebidensya. Kaya lang, sa panahon po kasi ngayon, ay hindi nila kukunin ang mga nalalaman ng Vice President. Hindi nila gagawing witness si Vice President. Bakit po? Sila po yung tinuturo eh. Paano mo kukuning witness yan? Kayo'y tinuturo. Kaya nga pinababagsak nyo ang Vice President eh. Hindi po ba nang hindi na kayo maturo? Hindi po ba? Maraming salamat po, Vice President. Ingat-ingat po kayo at syempre po ang aming dasal ay maingatan po kayo at inyo pong 10 na inyong sambahinan at ang dating Pangulo ay mabigyan pa po ng mahabang buhay at makabalik po sa ating bansa. Yan po ang aming dasal at panalangin na kayo po'y maingatan. Maraming salamat po mga kabayan. Thank you po sa inyo. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa inyo lahat sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po sa inyo mga kabayan. Mabuhay po kayo at God bless po sa inyo. Sa muli po, tis-tis lang po tayo at doble ingat po. Bye-bye!